I-share lang natin kung paano tayo mag-docking na hangin na habagat dito sa domestic. Nag-discharging pala tayo ngayon na dito tayo ngayon sa bridge. Lagay lang natin yung cellphone. Yan. Mayroon tayong scratch paper. Sulatan lang natin dito ng amihan. Tapos na tayo sa amihan. Dito naman tayo sa bagat. Bali lang to sa experience sa pagmanyobrada dito sa domestic. Sa simulator, may bayad yan. Bibigyan ka ng certificate dito sa atin. Libre lang kung paano yung actual tayo magmanyobrada dito sa mga maliliit na barko. Inuulit ko, ito yung barko kapag single screw, meaning isa lang yung propeller nito. Yung barko hindi pareho ng sasakyan niya na may brake. Wala tayong brake, kaya gagamit tayong makina. Yung single screw niyan, kapag mag-abante yan, yung ikot ng propeller niya clockwise. Kaya pag nakabante yan, midship rudder, gaganyan yung pruwa. Tapos kapag atras naman, counterclockwise naman, gaganyan naman yung pupa. Si-swing naman niya ganyan. Kaya kapag mag-atraka tayo, mahabagat, ganito yung diskarte natin. Para lang to sa mga first timer, kapag expert ka na, skip mo lang yung video na to. Ganito tayo kapag approaching na tayo, stop engine ka, mga 3 cables na lang o 4 cables. Depende yan sa karakteristik ng barko mo ha. Yung mga malalaking barko, mabibigat yan, madali yang matagal gumagalaw. Pag malalaking barko, matagal yang gumagalaw kasi malaki kasi yung body niya, tapos maliit lang yung propeller niya, kaya mabigat sila, matagal sila gumalaw. Kapag makagalaw naman sila, matagal din siya pigilan, kaya unahan mo talaga ng makina yan. Tapos tayong maliliit, mabilis lang tayo umabante, mabilis din tayong pumara, kaya madali lang tayo. Ito pala, wala pala tayong nito, gamit pa rin yung angkla, wala tayong tugboat, walang pilot, gamit yung angkla. Balik naman tayo ngayon. Kapag mga 3 cables ka na, 4 cables, depende sa iyo, stop engine ka na. Tapos papasok na kaya dyan, naka-stop na yan dyan. Tapos si hardport mo agad yung rudder mo, naka-hardport na, unahan mo talaga. Kasi habang nagbababa na yung speed mo, dali ka na madala sa hangin yan, kanang ikot ka agad, malayo pa ikot ka agad. Kasi kapag hindi ka iikot agad, habang tinutulak ka ng hangin, naka-sideways ka na, naka-lateral na yung takbo mo, isip mo lang nakaganyan pero nakatagilid pala kasi tinutulak ka, ito yung arrow, habagat, tulak ka ng hangin pa ganyan, kaya unahan mo talaga. Hardport rudder, ito pala yung rudder natin, hardport, dead slow ahead. Pag dead slow ahead na yan, stop engine. Pag stop engine na yan dyan, hard starboard rudder, dead slow astern. Ganyan. Para inulit ko, gumagamit talaga ako ng rudder kahit na hindi na sila effective, para ma-less lang kasi yung wheel effect niya. Kasi kapag thrust to, malakas kasi itong gumanyan, yung ganyan, swing yan ang transverse thrust niya, kasi yung design ng hull niya, baka pag atras siya, tapos yung pivot niya pupunta dito sa pupa niya, kaya wala nang effect yung rudder kapag atras ka. Pero ginagamit ko lang hard starboard yan para ma-less lang yung pag-swing niya. Pag stop engine na yan, stop engine, hard starboard rudder, dead slow astern, yan, nagaganyan na yan sa atras. Tapos hardport rudder ka naman, unahan ka, liliko niya, hardport. Pag hardport ni mo rudder, unahin talaga hardport ha. Halos naka 90 degrees niya, huwag ka matakot kasi kaunti lang kasi space dito, hindi pwede nga midship, tapos dead slow ahead, tapos hardport, hindi. Maliit lang kasi yung maneuvering space natin, yan, pantalan na yan. Hardport, dead slow ahead na. Wow, dead slow ahead. Importante, makaikot ka lang talaga, tapos ready na yung kadina mo. Estimate mo lang ng mga dito, estimate mo lang to shackle, mga 50 meters lang bago ka magulog ng angkla. Importante kasi yung angkla. Pag hardport na, stop engine ka naman. Kapag mga 2 knots na, stop engine ka naman. Tapos hard starboard mo naman yung rudder para hindi ka gaganyan ba? Para mapigilan siya habang tinutulak ka ng hangin. Yung kagandahan lang dito, kapag tinutulak ka ng hangin pa ganyan, pinapadikit ka sa pantalan. Kaya inulit ko, maaga kang umikot. Kasi kapag hindi ka maagang umikot, habang palapit ka, tinutulak ka ganyan, lalo na below 2 knots ka na lang, pag ganyan ka. Balik tayo, kapag naka-hardport na, stop engine ka na, may momentum ka pa niyan, may speed ka pa niya na abante, hard starboard rudder mo. Tapos kapag maparallel na siya, yan, abim ka na dito sa pantalan, sa bow stop mo, may fishing boat dyan, tapos may rampa na barko dito, ganyan, abim ka na, mga 50 meters na, may momentum pa yan, abante pa yan. Iulit ko, yung barko walang brake yan, kaya stop engine ka, hard starboard rudder ka naman, dead slow astern. Pag dead slow astern na yan, stop, area kadina. Pag area kadina mo, open brake mo lang, tinutulak ka ng hangin yan, yung kagandahan, tinutulak ka ng hangin yan sa habagat, ito habagat, tulak ka hangin padikit.
Pero kapag gusto kang madali kang makadikit na, hindi ka maghintay sa hangin, naka-stop engine ka, hard port rudder ka, kick lang ka na ahead. Dead slow ahead, hard port. Pag hard port niya, pivot niya ang pupa mo. Para tayong passenger, inuna lang natin yung pupa natin. Stop engine mo, pag naka-pivot na siya, stop engine, tapos pag stop engine niya, abante na siya kaunti, tapos swing yung pupa mo. Hard starboard naman yung rudder mo. Pag ganyan, hard starboard. Tapos atras naman tayo. Importante, open brake lang ha. Habang tinutulak tayo ng hangin, padikit, ginabuhitan natin para lang ito madali na hindi mo pa hintayin ng hangin, idikit ka sa hangin. Hard starboard na, naka-hard starboard na, dead slow astern na po ka. Dead slow astern. Dagdagdag, naka-ready na yan yung hard starboard, yung rudder mo para kapag malakas yung salida, yung atras mo na momentum, naka-ready na, kick ka na ng ahead. Open brake lang, open brake, hard starboard, dead slow astern. Yan, dagdag atras yan. Pag aabot na yung giya, mga 30 meters, 20 meters, 10 meters, 5 meters, kaya na lang siya. Tapos yung spring line, kick ka na lang ahead. Kapag malapit na, 5 meters, kick ahead, dead slow ahead. Pag kick na mo dead slow ahead, 5 boot na yan siya. Dagdag, 5 boot. Kasi tinutulak ka ng hangin, yung kadina mo, permis na yan, ready, naka-ready na yan. Dagdag. Tapos, pag malapit na, hold on mo yung kadina mo para hindi ka mabangga sa pantalan. Hold on yung kadina. Pag naka-hold on na yung kadina dyan, midship mo naman yung rudder, bigay mo yung spring. Pag naabot na yung spring line mo, meron ka ng spring line sa proa, meron ka na pupa, bigay mo lang din yung headline mo, tapos yung stern line mo, hanggang makadikit yung barko. Yung lang, maraming salamat, God bless.